4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon of the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, September 4. President Bongbong Marcos says the people behind the escape of dismissed Bamban Mayor Alice Go will, and quote, certainly pay the price. Aside from dismissal, the president says these people, supposedly from the Immigration Bureau, will be charged in a court of law. When asked whose heads will roll, the president only said, and we quote again, he will find out soon enough. The Commission on Audit has once again flagged the Department of Education. This is for failing to settle disallowances, suspensions, and charges totaling 12.3 billion pesos by the end of 2023. The figure is an increase of 903 million pesos from 2022. It was VP Sara Duterte at the helm of DepEd during the years in question. And the death toll from the combined effects of Tropical Storm Enteng and the southwest monsoon has reached 15. Meantime, over 500,000 people, or nearly 150,000 families, have been affected by the weather systems, with more than 12,700 families currently in evacuation centers. And of course, joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit, and our favorite Tito Ronald Damas. Maganda't maulan na hapon sa inyong dalawa. Oo nga. Hi, Ronald. Hi. Maulan pa rin, ano? Maulan pa rin. Happy Wednesday, Ami. Oo, akala ko pala yun yung bagyo. Lakas ng ulang Bad weather kagabi hindi. tsaka kanina. Nag-intensify daw, di ba kagabi nagkaroon Yes, ng, it is ng intensifying. advisory. Ayan, ha? Tama ang advisory ng Pag-asa, ha? Lumakas daw yun kahapon. At ngayon nga, ayan, nakikita natin, malakas nga siya ngayon. Malakas, tuloy-tuloy. Yeah. Nag-overflow nga yung Lamesa Dam. Yes. Oh. Yeah, it is heading Saka away, but at the same dami time, it's pa also rin increasing in strength. Oh, yun. Although ang sabi nila, yung original hanggang bukas pa yan. Eh ngayong nag-intensify, naghihintay tayo ng update later this afternoon siguro. So, Okay. ano. So tomorrow we expect it to be maulan pa rin. Hindi, dapat kasi paalis na siya bukas, di ba? Eh ngayong nag-intensify kagabi, titignan natin kung ano yung pagbabago. Baka tuloy-tuloy pa rin until over the weekend, tignan natin. Ito, sobrang Saka yung anong epekto nun sa... sobrang dilim, oh. Oh, ganyan. Yan din sa amin, dito ngayon. Kaya wag mo na Pareho kayo lang. magpapalinis ng kotse. Okay, sige. Ami, of course, should I still ask you this? Anong headline niyo bukas? Hintay na lang. Mahal mo Kung yung ano, headline kasi niya. susunduin. Punta daw si DILG Secretary saka si PNP Chief sa Indonesia para yata madali-dali yung pagbalik dito ni Alice Go. But So baka sakali naman. Pero kailangan Ewan ko ba yung kailangan ba yung PNP chief tsaka yung head ng DLG Yan na pumunta nga doon? meron naman tayo embassy doon, ano? May embassy naman tayo. In fact, hindi ba kaya yung pambawi nila? Kasi alam niyo naman kung ano yung meme ngayong araw, eh. Yung top meme ngayon. Padala daw si Apollo Kibuloc doon sa ibang bansa para mahuli. Para mahuli. Ay, grabe. Ay, grabe. Kaya talaga, kayo mga malicious kayo. Nasa social media yan ngayon yun. Meme ngayon, yan. Meme of the day. Kaya ganon. Oh. Hindi, tsaka nagsalita si Presidente. Sabi Oo, niya galit na, galit. na masaya siya na nahuli, pero galit siya dun sa mga enablers, dun sa nagpalabas. At Baka nakuha niya rin yung meme. in-specify niya na Bureau of Immigration, no? Immigration officials. Pero at the same time, may isa rin siyang sinabi na, do I look sick? Dahil may kumakalat Kwento mo yan. din. Ano yung lumalabas? May kumakalat na siya ay na-hospital, no? Because of an incident. Sabi niya A kanina, controversial incident. Talaga napaka-controversial ng supposed incident. sabi niya, do I look sick? No? Ako naman, do I look nagtatanong sa akin yung mga tao, sabi ko, kung galing kay ganito yan, kung galing kay ganitong vlogger yan, take it with a grain of salt. Sabi ko gano'n. Tapos si Katlo, Sabi nila ng suha. Para Ikatlo, suha. May reaction nagsalita din rin- siya doon sa sinabi sa atin, ha? Yeah. Yung sinabi sa atin kahapon ni Torion. Attorney Torion. Ayan, sumagot din na siya. It's up to the courts na raw. Walang Nasa kinalaman court yung na daw executive. Kami ang mag-i-implement lamang ng batas. No, sabi niya. Oo nga. So medyo maraming beses siya lumabas this past 2 days, no? Just to make sure na hindi she doesn't look sick.
Oo. Hindi nga naman, it doesn't look sick nga naman. Tingnan nyo naman yan. Oo nga. Mukhang wala namang wala namang marka sa mukha. Walang pasa. Saka nag-inspection pa siya, yung mga flooded areas. Although, may mga lugar na hindi siya nakatuloy. Yes. Nag-inspection din siya. Pero Yan. he went out of his way para sagutin yung feelers ni Kibuloy na Yeah. yung mga conditions niya para sumuko. No? Ano sabi? Ano? Ano sabi? Ito ba yung extraordinary rendition guarantee? Oo, wala kami dyan eh. Kaya nga sabi ko kahapon, medyo mahirap patulan ng presidente yung ganong klaseng mga kondisyon. No? Dahil treaty yan eh. Yung treaty ay has the force of law. Yung extradition. Yung extradition. Yung extraordinary rendition walang treaty. Hindi mo naman, dahil illegal yun, hindi ka naman kinakailangan magsalita tungkol doon. It's outside the bounds of law. Hinihingi sa kanya, legal procedures. gumawa ng letter, gumawa ng manifesto, gumawa ng statement. Hindi gagawin yun. No, yun sigurado ko. Actually, ang request doon, protection di ba? Protection from kidnapping, although hindi naman ginamit yung salitang kidnapping. Pero yung ginawang example, yung si Panama Yeah. Si Noriega. Bakit Si naman? Noriega ang ginawang example kinuha yun ng mga Amerikano dun sa bansa niya. Pero Noriega was quite a different matter altogether kasi it was an invasion. Invasion yun. Nilusob yung Panama. It's not exactly kidnapping when you invade the country because it took over the whole country. Ibig ko sabihin, yun ang hinihinging proteksyon na huwag gawin sa kanya. Huwag tayo invade. Hindi. Na hindi siya kikidnapin ng Amerika. Yan. Meron din kasi tuloy-tuloy pa rin yung MPAX Yan mga istorya namin. May pahabol lang ngayong hapon si Department of Health. Para daw hindi kayo magka-MPAX, mag-virtual sex na lang kayo. Sorry hindi naman siguro hindi naman rated PG itong wala namang rating bakit sa natin. MPAX yun? Saka DOH naman ang nagsabi niyan. Physical kasi, physical contact. Yung unang MPAX sa massage parlor Tito, galing mo talaga mag-connect. Hindi ko naisip yung connection na yun. Skin to skin. No physical contact. No skin to skin contact. So virtual sex na Hindi lang. ko naisip yung connection na yan. Pero yung sound na bat connection. Pero yung sinasabi ni Ami, yung no virtual something, ay less messy. Ganun ba yun? Sa telepono. phone interaction. Si Ami yan, hindi ako yan. Kaya yung salitang. Okay, go on. Statement siya ng DOH. Kung ako nagsabi dyan, napagalitan ako. Star naman Public yun. advisory yan Public advisory yan ng Public Department of advisory. Health. Ikaw malisyoso ka kasi. Parang ulan no? Oo. Parang bagyo Sige, tama na. Baka matutulog tayo sa pinagagawa yung dalawa. Kaya mga matatanda sige. pag makapagsalta kayo, parang wala lang. Anyway, Saka doon daw sa kailangan with the person na pinagkakatiwalaan mo. I hope so. Hindi kasi nga, hindi remember ang Ibang hugot yun, di ba? Ibig sabihin, may mga iba Hindi na kasi hindi remember. pinagkakatiwalaan. Ang pinagmulan, di ba, yun na nga, sinasabi nga ni, hindi naman siya yung intimate na relationship. Teka, magno-notes nga ako, Ami. Ang dami mong revelations, magno-notes nga ako. For future. DOH siya, galing yan sa DOH. Nasisipan DOH ngayon, di ba? Public one Okay. O, sige, Reminder sige. lang naman, kung masusunod lang naman. Teka, tama. I-pre mo na yan. I-post mo. Sige. Cambio tayo. We have our guest already on the line. We now talk to Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us. Good afternoon po. Magandang hapon po. Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon. Yes, ma'am. Ma'am, medyo maanghang yung bitawan ng salita ng Pangulo kanina. Ano ba? Ano bang pagkakasabi? Heads will roll. Pero ang ini-imply niya sa mga immigration officials. So, Well, ma'am, tayo naman po. Yes. Yes, ma'am. Go ahead. Yes, tayo naman po. Tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and we will continue po to work hand in hand with DOJ na yun po ang ating mother department sa pag-pursue po ng case dito. Kung sakali po na may malaman tayo na immigration personnel that might be complicit, nag-tulong or nag-advise
dito po kay Mayor Alice Guo, whether it be po from immigration, from other government agencies, or from the private sector, gusto po natin makasuhan talaga ito para po sa patong-patong na kaso. So, ma'am, ay wala pa kayong alam as a Bureau of Immigration. Dahil no less than the President yung nagsalita. Ibig sabihin, meron siyang alam. At, oo. We are working po on the information na nakuha po natin kay Sheila as well as dun sa mga other clues po na nakuha natin na siya po ay umalis po illegally without passing through formal port. Pero tuloy-tuloy po yung investigation na padala po natin sa DOJ at NBI itong informasyon na ito, and we will continue po to be monitoring updates. Kung may makita po na immigration personnel na may kinalaman dito sa ito, talagang gusto po natin humarap din ito sa kaso. Pero paano nangyari yun na, ma'am, no, na sa lahat ng records ng Bureau of Immigration ay hindi nga dumaan doon No record of si no record of exit. Pero bakit ganito yung statement ng highest official of the land, ng ating presidente? Hindi ko lang po siguro masagot because if this is nakikita po ng other offices, ng Office of the President po, and then we respect po their decision and their comments po. But we also are working para malaman din po natin yung mga tunay na salarin dito sa kaso to. Hindi naman po tayo mangingimi kahit sa taga-loob ng immigration or kung sino man po ang may kinalaman dito. Gusto rin po natin na makasuhan talaga sila. Ma'am, So, Ms. Sandoval, may nakikita na ba kayo na meron na ba kayong binabalak sa more or less meron na tayong idea kung ano nangyari? Sumakay daw sa bangka, parang yate siguro or speedboat, tapos sumakay sa mas malaking barko, tapos lumipat. So may nakikita na ba kayong measure na balak ninyong i-implement based dito sa mga initial report na to? Kasi ngayon nag-aalala mga tao dahil meron din tayong isa pang wanted na person, si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-aalala mga tao baka bigla din niya mag-landing sa Indonesia or somewhere in Southeast Asia, si Timor-Leste. Ano po yung mga binabalak niya ngayon? Na siguro yung madalian na measure. Doon po sa pagkakakwento ni Sheila, doon sa pamamaraan nila ng pag-alis, pumalis po sila sa isang private resort at sumakay allegedly ng isang bangka. Tama po, isa pang malaki at isa pang maliit. While ito po ay hindi saklaw ng immigration, maaari po siguro tayong mag-initiate ng interagency action against this kasi despite wala pong immigration presence sa mga pribado pong baybay dagat, maaari po tayong mag-share kung ano yung information na nakuha natin from those that are being repatriated para makita po ng mga local government units involved na doon sa mga sarili-sarili nilang mga baybay dagat kung ano yung regular or yung normal ruta na na-abuse po nitong mga tao that are attempting to cross border illegally. Ma'am, I'm not that familiar with the travel abroad. Baka si Ronald pa. Ito, mahilig mag-junket to eh. Pero how does it work po? For example, ito nga, mukhang hindi talaga dumaan sa immigration kasi kung galing siya sa private resort at sumakay ng bangka, ay siyempre wala namang immigration agent doon. At sumakay sa mas malaking barko, at siyempre wala immigration agent doon. Pero doon sa point of debarkation, I suppose, Indonesia pa una niya bagsak? Indonesia, di ba? Sa point of, Malaysia po, doon sa Malaysia. Malaysia. Sa point of debarkation, hindi po ba mapapansin doon na una, hindi siya dumaan sa regular na ruta at pangalawa, walang tatak ng Philippine immigration? May iba-iba po kasi standard bawat bansa, so hindi po natin masabi kung ano po yung standard ng Malaysia doon sa mga pumapasok po sa kanilang bansa. But doon po sa pasaporte ni Sheila Guo nung siya po ay dumating, we were able to inspect it. Wala po tayong nakita na any markings or clue na nagdaan po siya sa Philippine immigration, which corroborates with her story po. But siguro nga, sa pagdating po ni Alice Guo, mas lilinaw po yung storya, mas marami po tayong information na makuha. At hopefully, makuha natin kung sino man po ang mga umasiste sa kanya. May possibility ba na dumaan siya sa usual route, halimbawa sa airport, pero siya ay naka-disguise o gamit niya ay ibang passport? May ganun bang distinct possibility?
Nawala ba siya? Hindi naman siguro dahil Nawala yata siya, Ed. hindi naman siguro dahil sa tanong Ikaw ko, talaga, no? mga tanong talaga eh. Kakaiba eh. But, well, I think we just lost Nawala Ms. Dana yata. Sandoval, immigration spokesperson. Yeah. Let's try to get her back. Ano yung tanong mo? Sabi ko, posible ba? Paano? Ang sinasabi kasi sa boat sumakay. Yeah. No? Bangka tapos Gano'n barko. ka sure ba yun? No? Speedboat. May possibility ba na dumaan siya sa airport pero ibang passport ang gamit niya, fake passport, at nakadisguise siya? Yan ang napapanood mo sa sine. Di ba? Yung gano'n na. Ibig sabihin, may tumulong sa kanya para lumabas dun sa channel na yan. Paano? Medyo galit kasi si Presidente. Oo, eh. At saka ang Inescortan. Baka the Tinatanong president mo knows something that At ang we kung don't baka know. siya inescortan. at yung dinidiin ni Yan ang Presidente, tinatanong mo. yung Bureau of Immigration officials eh. Kung speedboat, walang immigration officials doon. Di ba? At therefore, walang dahilan para magalit ang Pangulo. Oo. Kaya hindi naman siguro magiging gagawing vulnerable ng Presidente yung sarili niya by making false claims, di ba? Or mga claims Well, na hindi sigurado. Well, Or mga claims na hindi sigurado. So, medyo mapapahiya naman siya. So, ano kaya yung mga possibilities? Yun lang yung ating tinatanong. Ma'am, are you Nakabalik back? na ba, Ed? Ms. Dana Sandoval, are you back? Mukhang hindi pa. But that's a very interesting point, ha? Kasi Ayan na. Nandiyan na siya, Ed. Ay, ma'am, Hello? welcome back. Yes, Hi, okay. magandang hapon po muli. Yes, Oo. ma'am. Ma'am, may Hello? tanong si Ulitin Tito mo na. Ronald. Bok, ultim lang. Ma'am, tanong ko lang, may possibility ba, paano nga ang binabanggit ni Presidente, mga immigration officials, may possibility ba na dumaan siya sa normal, legitimate channels, pero ibang passport ang gamit niya at medyo nakadisguise siya? Parang yung napapanood natin sa mga pelikula. No? Doon po sa mga information na nakakalap po natin, doon sa mga clues po and mga indicators natin, wala pa pong indication na siya po ay dumaan sa mga formal na pantalan, paliparan po. Ang nakikita po natin na information at storya po ay mukhang doon siya sa mga nga po doon sa dagat siya dumaan sa isang pribadong resort. But it is still for verification. Of course, ongoing pa po yung pag-iimbestiga ngayon ng NBI. And tama po yung pagbalik po ni Alice would clarify so many things. Isang malaking piece of the puzzle ang pagdating po ni Alice Guo, and she will be able to provide the missing pieces of the story. Yes, sir. Ma'am, I understand what you're saying. Let me just explain yung hugot ni Tito Ronald kasi yun nga, as per the information that you've collected so far based on the testimonies or the accounts from the two previous detainees, by Sicily dumaan at hindi nga dumaan doon sa regular channels na may immigration. Pero kasi yung hugot ng Pangulo particular sa immigration na baka meron siyang alam na hindi natin alam o hindi namin alam, maybe he is holding some information that has not yet been revealed, which is Yes. why bakit siya galit sa immigration apparently. Oo, dahil kung doon siya dumaan sa lumalabas ngayon, speedboat at saka sa isang Wala resort. kasalanan. He cannot fault immigration. Wala namang immigration officials doon. Sabi nyo nga. Opo, hindi lang po natin siguro masabi kung ano po yung mga information na yon. But nakaantabay po tayo kasi ayaw rin naman po natin na may mga tauhan natin na involved sa mga ganito pong kalokohan. If we find out that there are people from immigration that are involved in such activities po, panigurado po yan. Tayo pa po mismo yung maghaharap sa kanila sa korte. Isang double, i-clarify ko lang kasi we understand merong immigration lookout bulletin nung lumabas si Alice Go Yung bang mga bulletin yun yung ganyan, you share it with other countries? Immigration lookout bulletin po is just for Philippine immigration. It was issued by the Department of Justice. And similar po dun sa pangalan niya, it's a lookout bulletin for looking out for the travels of the person. Monitoring po ng travel ng isang individual kapag ka nakalagay sa isa lookout bulletin and not a full departure order. Ang whole departure order po kasi pinipigilan talagang umalis yung subject ng order na iyon. While lookout bulletin po is kailangan i-monitor namin at i-check namin up to the last minute kung merong freshly issued warrant of arrest, full departure order, or whatever such order in relation to the case against as a subject.
Pero sinishare niyo ba yan sa ibang bansa? Hindi ba ganun yung mga immigration officer agencies ng iba-ibang bansa na kapag meron silang mga nakaganyan na naka-lookout bulletin, isi-share sa inyo, isi-share sa mga kapitbahay. Ganun ba yung sistema? It would depend po on the type of order. Immigration lookout bulletin po is not part of that because it's just looking out for the travels of the person. But kapag ka-hold departure order or at kunwari may warrant of arrest na po at mga big cases, we can share this po with our counterparts. Miss Sandoval, ang narrative kasi ngayon, ang kwento ay seagoing vessels yung ginamit nila para lumabas ng Pilipinas. Pero ang batayan lang ba natin ay yung dalawang pugante, yung kapatid at saka si Cassandra Lee tungkol sa kwento na ito. Dahil kung sila lang ang batayan natin, di ba questionable yung batayan natin? Dahil mga pugante nga ito eh. Di ba? Mga na-involve nga doon sa illegal na paglabas ng bansa. Pwedeng nagsisinungaling sila. May iba pa tayong batayan kung bakit ang ating narrative ay seagoing vessels ang ginamit palabas ng Pilipinas ni Alice Gooo? Well, yun po yung standing theory and bukod po doon sa statement, yung kanila pong pasaporte ay yun din po yung ipinapakita that they traveled illegally to Malaysia nang wala pong immigration clearance. There are also other reports from other government agencies in relation to it. Hindi ko lang po siguro madetalye because it was shared by PAOK and other government agencies. But they have a similar result ng kanila pong investigation. Okay. Ma'am, do Si Sandoval, yung isa pang kapatid ni Alice Gooo, si allegedly kapatid, si Wesley, nasa Hong Kong na raw. Ano po yung pinaka-latest na balita ninyo? Paano siyang nakalabas ng Indonesia, would you know? May kumalat po na balita na nasa Hong Kong po si Wesley pero wala pa po tayo nakukuhang confirmation with our counterparts from Hong Kong. Doon po sa Indonesian authorities naman po, wala po silang ina-update sa atin about that. Sa presumption po, nandoon pa po siya sa Indonesia at no attempt po to cross border. Ma'am, do we by any chance have any clarity as to what charges may be filed by, for example, BI against Alice Gooo? Kasi as far as I know, yes, may human trafficking complaint na against her, but it's still a complaint. It's not a charge yet. So wala pang arrest warrant against her except for the one issued by the Senate. So in other words, pagdating sa Pilipinas, sa Senado lang siya didiretso, ganun ba? O magsasama kayo ng ibang kaso? Parehas po siguro yung magiging procedure nung kay Sheila at dito po kay Alice. Kay Sheila po pagdating niya, nag-transfer po sila galing Paliparan, papunta po sa main office natin in Intramuros, kung saan po underwent the procedures for the deportation case filed against her. Ang kaso po ni Sheila is undesirability and misrepresentation for having both a Chinese passport and a Philippine identity, a Philippine passport. After that po, si Sheila po at si Cassandra ay transfer sa NBI where other cases were prepared to be filed against them. So mukhang similar din po yung magiging procedure at yung mangyayari ngayon kay Alice at doon po sa nangyari kay Sheila. Meaning Alice Gooo will face deportation, pero hindi ba dapat tapusin muna yung iba pa niyang kaso dito bago mangyari yon? Yes, sabay pong mangyayari yung deportation case dito po with Bureau of Immigration as well as the other court cases that are filed against her. Halimbawa po matapos mauna yung deportation case niya, hindi po natin i-implement ang deportation up until she serves or she finishes all the other accountabilities niya here in the Philippines. So, sinong magkakaroon ng unang custody sa kanya? Kasi susunduin na yata siya sa Indonesia ng mga opisyal natin. Pagdating na dito, she will go straight to immigration as well? Yes, directly po to Philippine Immigration because we have a mission order issued for her arrest for being an undesirable alien. Okay. Undesirable alien. Tapos, ididiretso niyo siya sa Senate?
Yes po, parehas po yung naging procedure last time kay Sheila. After BI, diretso po ng NBI para naman po dun sa ibang mga kaso. May pinag-uusapan na ba kayo ngayon? Kasi kung totoo yung istorya na they use nag-speedboat sila from somewhere, nakikipag-usap ba kayo sa DILG? Kasi medyo local government yan and it's pretty porous, ano? Mahirap bantayan yung mga napakalawak ng coastal areas natin. Ano kaya ang pwedeng gawin ko sa kasakali nga? I don't think it's the first time na isang fugitive dito sa Pilipinas. Okay, someone wanted sa Pilipinas, gumamit ng ganyang mode para makalabas. So, ano ba yung balak niyong gawin? Meron nang binabalak ba ang Bureau of Immigration para ma-plug yung problemang yan? Yes, we have raised this po to the Department of Justice at mukhang magkakaroon naman po ng mga pagpupulong with different government agencies because this issue or this concern is a whole of government approach. It's not just one agency. Napakadawak po ng mga baybay dagat natin. Napakadami pong mga ahensya na maaari pong magkantay at tumingin dito. So mukhang kailangan po ng coordination with all the different government agencies para mas mabantayan po ito at hindi po at maiwasan po yung mga incidents na kagaya po ng pagtakas ni Alice Guo. Okay. Okay. Well, Ami, we cannot hear anything from this end Okay. anymore. So, I'll leave it to you kung meron ka pa tanong. Ano lang po ang mood dyan sa Bureau of Immigration? Ano yung mood? Mukhang kayo yung tinatarget ng galit. Bihira namin makitang galit si President Marcos eh. Ano po yung mood ngayon sa Bureau of Immigration? Well, medyo somber po, pero tayo naman po ay tuloy-tuloy pa rin ang trabaho natin. At gusto rin po natin malaman yung katotohanan para po humarap sa hustisya lahat po ng mga involved dito po sa kalokohan na ito. At of course, kung sino man po yung may mga kinalaman, tinatarnish yung pangalan po ng buong ahensya as a whole. And we're hoping that this case already will come to a conclusion para malaman po natin yung mga tunay na salarin at humarap po sila sa mga kaso. Okay. Ma'am, pahabol na lang. In the event nga na totoo sinasabi ng mga fugitives na they went out by boat, I don't know, the medium to the long term, is there any way to prevent this from happening again? I know we have 7,000 islands plus, which will always be problematic. But is there any way to work around this problem? Now we have a very porous border, people can just come in and out. A bigger Coast Guard. But even the Coast Guard, you have bigger Coast Guard, hindi siya nag-check ng passport mo. Yes, I think yun nga po, yung nabanggit ko kanina, it takes a whole of government approach. There are several government agencies, LGUs should be able to discuss this and look into these common areas na inaabuso ng mga tao ito, mga traffickers, mga illegal cross-borders, para magawan po ng whole of nation approach na pagpigil po sa ganito at pagbabantay. Ang ginagawa kasi sa ibang bansa, kahit yung mga barko o mga yate, ay may mga kwan yun eh. May mga signal na ini-emit. So hindi sila pwedeng lumabas. Yes, hindi sila pwedeng automatic identification hindi sila system. pwedeng lumabas nang walang permiso ng basta-basta. Kaya kung lalabas man sila, dapat may manifest sila kung sino yung nakasakay. So ganun, lahat yan ay possible naman eh. Tighter controls. Kaya lang ang dami nga natin kasing island. Oo, pero I mas think we have one of the, yeah. siguro top 5 yung ano natin eh, yung extent ng coastal area natin. Top 5 in the world yata or top 10, I'm not sure. Napaka-extensive kasi. Pero ang lalagyan mo kasi Hindi ng natin AIS, Ami, yung mga kwan eh, yung mga yate, Yung medyo mga malaki. barko. Yung pwedeng tumuwid ng border. Yun yung mga lalagyan mo ng ganyan. Yes. Oo. Pero for example, yung mga tumatawid from Sandakan to Yung Tawi-Tawi, maliliit eh, hindi naman yata yun eh. Oo. Mga kumpit Ay, hindi, na yun eh. malalaki yun. Dahil Outrigger lang yung iba ron eh. maalon dun eh.
no? Kung sobrang liit yung mga bangka, delikadong lumubog 'yon, no? Kaya yung mga mismo yung tumatawid doon, paano nakakatawid tayo ron dati, di ba? Hindi naman maliliit yung mga tumatawid doon. Medyo malalaki rin. Pero yung mga naghahalaw, malaking... Hindi, kung doon lang sa Trigger. lugar na yon. Pero kung galing ka ng Zamboanga, galing ka ng mga major islands para pumunta ron sa Sabah, sa Sandakan, medyo hindi ganun kakwan yun, ha? Hindi ganun kadali dahil maalon masyado. Ano po, si spokesperson sa Doval, pakulan natin siguro. Maraming salamat, Ma'am Dana Maraming Sandoval salamat, ng Immigration. Thank you. Dana po. Sandoval. Salamat at Thank you magandang po. hapon. Okay. Si Tito Ronald kasi maraming karanasan dyan sa pag-puslit sa Akas. down south. We will not go into that because No comment. baka hindi ko si prescription tili dun eh. No comment. So, Ami, let's bring in another guest to talk about the latest incident sa may Escoda Shoal. Magandang hapon, Vice Admiral Alexander Lopez, siya po yung tagapagsalta ng National Maritime Council. Magandang hapon, Admiral Lopez. Good afternoon, Admiral. Ay, Admiral, yeah, can you hear us? magandang hapon din sa inyo. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You can hear us, Hello. sir. Yeah, okay. Magandang hapon, Yes. Ed, Ronald, and Miss Ami. Yes, sir. Sir, thank you for joining us. I think it's our first time to have Admiral Lopez on the show, no? Yes, sir. Yeah, we Yes. we hope to have you here more regularly. Sir, let me start with this. Kasi Escoda Shoal, of course, to a lot of Filipinos, bago-bago yan. It's a new issue altogether compared to, for example, Ayungin and so on the line. But this is so much nearer to Palawan than Ayungin, for Yes. example. We're talking about less than 100 nautical miles, 90 nautical miles lang ata eh. So it's actually more proximate to the Philippine mainland. Exactly what are our what's our policy with regard to Escoda? You have Magbanwa there for the last 3.5 months, and I suppose they're there to show the flag. But aside from that po, can you give us clarity as to what exactly we want to do or show in Escoda? Okay, yung ginagawa kasi nating patrolya, no? Ano yun, normal yun, normal routine na ginagawa ng Philippine Coast Guard. And during those patrols, meron sila napansin na mga dinump na mga dried corals. Opo, yung drug na koral, opo. Tapos may mga activities pa yung Chinese doon, like yung nagko-conduct sila naval drills. So yung ang tingin natin, they are trying to come up with a situation. Sabi nga natin, baka meron sa intention na mag-reclamation activity doon eh. So with that, minabuti na nating patyagan talaga, Tsaka nagpadala tayo ng mga doon, marine scientists doon. And then indeed, yung nakita nila na may patay na nga yung mga corals doon eh. Tapos tinatampakan pa ng mga dry corals. Tapos meron pang mga activities yung mga Chinese marine scientists nila. Yung mga ginagawa nila doon actually are all violations sa UNCLOS. Kasi yung area na yon, well within our exclusive economic zone, tayo lang may karapatan gumawa ng mga marine scientific experiments o surveys. At saka yung presensya natin doon, tayo lang may karapatan na maging present doon. Wala silang karapatan doon. Lahat ng ginagawa nila doon na illegal, especially yung kanilang naval exercise. Kumbaga sir, pinapostehan natin ngayon yung lugar sa saltang mas gamay ng tao. Pinapostehan na natin ng lugar para hindi tayo maunahan. Oh, you can say that. Pinaposit siya, ginagwardiyahan para yung kung ano man yung kanilang intensyon ay ma-prevent na natin. Admiral, mga 4 na buwan na yung Teresa Magbanwa doon, di ba? Mga 3 to 4 months. At merong napakaraming mga Chinese vessels, militia, Coast Guard, even Chinese Navy, mga 70 to 80 yata. How do we resupply Teresa Magbanwa at this point? Ano naman yun, while siguro sinasabi na challenging yung mag-resupply doon, we will not abandon that activity. We will always exhaust all our resources to resupply and maintain our presence there. May sapat ba na Admiral, ang supply? laging sinasabi ng mga Chinese
tayo daw ang nambabangga sa kanila eh. Ano ba yung protocol doon kapag ano, nag-uusap ba muna yung dalawang ship to ship, may communication ba yun na, oo, Chinese kami, umalis kayo dyan, ano, hindi, Pilipino kami, umalis kayo dyan. Ano yung protocol doon para hindi magbanggaan? Alam mo yung nangyari nung Sabado, actually nabigla din kami. Hindi namin ine-expect na ganun sila magiging sobrang agresibo. O para i-debunk natin yung kiniklaim na gagawa tayo ng mala PRP Sierra Madre doon. Kaya nga tayo nag-ipin ng Angkor para sabihin natin hindi kami permanent na doon pero magpapatola kami kasi amin ito. So, ang ginawa nila noon, yung pinangat na namin yung aming angkla, ito na, ang bilis ng pangyayari. Tinumbok kami, tinumbok yung Philippine Coast Guard at binunggo ng 3 beses. Oh. Wala bang communication kapag ganon? Kasi meron namang international, everybody uses English kapag ganyan, di ba? International eh. Wala bang communication, yung ship to ship? Parang bumubusi naman lang. Meron yun. Actually, meron yun. Kaya nga magpalabas sila ng challenge, no? Sinagot din natin yung challenge doon. Pero binaliwala nila yung ganung usapan eh. Kasi ang tingin namin doon, minsan pre-recorded yung mga challenges nila eh. Hindi naman sinasabi na mo pre-recorded. So kahit na magsalita tayo doon, hindi naman tayo iniintindi ng mga yon. Mahirap yan. Lost in communication yun, ano? Paano yun? Admiral, Di ba meron nakaschedule, Admiral, may nakaschedule. Ang susunod dapat meron usapan uli ang Philippines and China, di ba? Para nga yung de-escalation na yan. Meron na bang notice tayo from Beijing kung kailan yung susunod? Kasi sila yung susunod na host, di ba? Meron, actually meron. No? Hindi ko lang sigurado kung kailan. Pero kasi nasa ang Department of Foreign Affairs ang merong sa cloud doon. I just don't know the exact date, pero merong pangalawang pag-uusap. Wala ako. Admiral, let me tweak my question kanina. Excuse me. Kasi under UNCLOS, the coastal state, in this case the Philippines, the coastal state with the EEZ, in this case the Philippines is the only one that has the right to establish, number one, an artificial island within its EEZ, or number two, any outposts or monitoring stations within its EEZ. Now, given the fact that we have that right, are we looking at some sort of a semi-permanent presence in Escoda? Kasi I think in the past, wala naman tayo talagang presence siya masyado except for using it as a staging area for going to Ayungin. Are we looking at some sort of a semi-permanent presence there now? Dagdag na tanong, Admiral, dun sa sinabi ni Ed Lingao. Ang plano ba natin ay parang maging semi-BRP Sierra Madre, yung Teresa Magbanwa, dyan sa Escoda? Huwag naman BRP Sierra Madre ba? Hindi. Kaya nga sabi ko semi dahil umaandar siya. Umaandar. Hindi naman siya... Pero parati may pero matagal siya. Matagal siyang nandun. In this case, 4 na buwan eh. Oo, kaya papalitan ng panibago. May poste parati. Yan ang actually Mina. Sir, sorry sir, we're losing you. Sayang, we'd like to hear your answer, sir. Sir, can you hear us? sorry. Yes, sir. Yan. Sir, could you repeat, sir? Hello. Yes, sir. Could you repeat, sir? Hello. Yes, sir. Okay. Better, sir. Yun ang interpretasyon ng China, pero dinidebunk natin yon. Hindi yun ang intention natin. Hinihan mo ako ng konti. In fact, meron tayong tinatawag na Code of Conduct na pinirmahan natin, Noong 2022. So, committed tayo doon. So, kaya yung sinasabi nila meron tayong BRP Sierra Madre Part 2, wala yun, walang katotohanan yon. Kasi ang talagang intention nila doon ay i-control nila talaga yung lugar, no? They want to realize their fantasy that it is theirs at through aggressive actions ang gagawin nila. Fantasya nila yun, na kanila yun, lugar. So tayo naman, Admiral, on our part, ang balak naman natin, constant presence din ng Pilipinas doon. Hindi naman magiging pareho ni Sierra Madre, pero
Yun na ba ang balak natin? Magkakaroon ng constant, Parati tayong may tao doon. tuloy-tuloy na ang patrolya natin dyan? Oo, actually, ginagawa man talaga natin, maski noon pa. Meron tayong constant maritime patrol. Hindi lang maritime patrol, pati maritime air patrol. So, ito yung mandato naman natin eh. So, ginagawa natin yon dahil tayo ang may karapatan. Tayo ang may jurisdiction sa area. Yes. Sila ang walang karapatan at walang Yes, jurisdiction. sir. Yes, sir. We agree with that, sir. I think, but the question I think of Ami is this siyempre, iba po yung patrol that will come and go. Iba yung may constant At saka presence. deployment. Iba yung may constant presence ka naka-station doon. sa doon. Pero Opo. based on our entitlement sa UNCLOS, ay di ba, Admiral, kahit ipagpalagay na natin na meron tayong mga barko na tatagal dun sa lugar na yon, di ba we are within our rights? Dahil teritoryo natin yun, i-easy natin yun eh. Kahit na i-spin ng China yan, na parang BRP Sierra Madre number 2. Ang tanong ko lang, Admiral, so ano naman? Ating teritoryo naman yon. Correct ka doon. That's very correct. Ang sabi pa nga ng ating mga Pangulo na hindi natin iiwanan yung Skoda. We will continue with our mandate. We will continue resupplying our personnel na naka-deploy doon sa West Philippine Sea, sa Patag, sa Lawak, sa Sierra Madre. So, kasi atin yon. We will be resolute. Sabi nga, we will not abandon even a square inch of our territory to even a foreign power. Klarong-klaro yun. Klarong-klaro. So ulitin ko lang yung question ko. We will have a permanent presence in Escoda na. Yan na po yung policy natin. Kahit hindi Say siya again, naka-anchor, Miss Abby. pero it's a permanent presence. Oo, we will maintain our presence in the area in whatever way, patrol, tapos mag-loiter tayo, basta hindi natin iiwanan yung lugar na yun. We will be resolute. Admiral, paano nyo tinitignan itong mga latest developments? Dahil meron tayong more or less a positive provisional agreement na nabanggit nyo nga sa Ayungin. Pero at the same time, medyo nag-scale up yung incident halimbawa sa Scarborough, sa Sabina Shoal, dito ngayon sa Escoda. So, what gives? Parang in one sense, merong lugar na may kaunting stability, pero dun sa mas malaking bahagi ng West Philippine Sea ay nag-i-scale up na naman sila ng atake. How do we read itong Chinese na scaling up ng aggression na ito? Again, yung talaga kasi yung gusto nila dyan is makontrol nila yung lugar. Kasi yan ang interpretation nila na kanila yon. Pero wala silang pinanghahawakan na legal document or whatever. Ang sinasabi nila, historical claim. Pero na-debunk na yun ng arbitral ruling ng 2010. So wala silang pinanghahawakan. Kaya fantasy sa kanila yun It's a they fantasize na yung kanilang era na yun. So then they want to realize their fantasy through aggressive actions. Okay. Admiral, ako last question lang po. I understand nga, di ba, minsan-minsan nagpapatrolya magbanwa at nag-hold siya ng anchor over the weekend just to do that patrol. But are we looking at a longer stay for magbanwa, for example, for several more months, after which it will be replaced by another vessel of the Philippine Coast Guard? Is that the case po we're looking at? Yeah, basta ang very clear ang instruction ng ating presidente, hindi natin lilisanin ng Escoda. Kung paano gagawin natin yon, it is an operational matter already. I understand, sir. So maybe we should huwag na natin yan i-detalye. Yes, Basta sir. ang klarong-klaro, hindi natin lilisanin, ipagpapatuloy natin yung ating ginagawang mga legal like patrolling, resupply missions, and making our presence there felt. Yes, sir. Ay lang, pahabol din, Admiral. Anong status ng ating Maritime Zones Bill na nasa Malacanang na? Actually, mayroong hearing kanina, nakausap ko lang sila. Basically, they're trying to pass that bill already. As to the details, hindi ko alam pa kung nasa na tayo, pero
sabi ng Pangulo, dapat makapagpalabas na rin tayo ng yung maritime kill zone na yun. Okay. 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 Sige. Sir, maraming Okay. salamat, sir. Thank you for joining us this afternoon. Vice Admiral Alexander Lopez. Yes, sir. Mananawagan lang Yes, sir. sana ko, Yes. pwede. Sige po. Sige po. Sige po. Go ahead. Of course. Go. Oo. Yeah, oo. Yung nanawagan sana ako sa ating mga kababayan, mga Pilipino, na pinapaabot ng ating Pangulo, no, ng kanyang mensahe na wala tayong i-abandon kahit na isang square inch of territory, mapa superpower man yan namin, no, hindi natin lilisanin yan. At yung mga ating mga kababayan, let's rally behind our flag. May mga kababayan tayo kasi instead na yung advocacy o linya narrative natin ang sinasabi nila, yung narrative pa ng China yung sinasabi, nakakalungkot, malungkot, no? So sana we rally behind the flag, we show our interest, we show our will, and hopefully, and we pray to God that everything will be taken care of sooner or later. Yes, sir. Yes, sir. Admiral, so we do not want to say a permanent presence there because that also implies other things like yung sa BRP Sierra Madre. I suppose, tell me if I'm right, I suppose what you want to say is a constant presence or a persistent Constant presence. presence. Present. Tama ho. Present. Oo. So In whatever whatever way, Apo. pabayaan nyo ng gobyerno how to go about it. So whatever happens, parati tayo may nakaposte doon sa lugar. Parang ganun. Oo. Okay. Maraming salamat, Maraming salamat, Admiral. Maraming salamat sa pagkakataon ito. At sana yung mga kababayan natin, again, let's rally behind our flag. Tayo yung biyahado dito. Tayo biyahado. Yes. Sana hindi ito yung huling pagkakataon para makasalamuhan namin kayo, Admiral. Admiral, balik kayo ulit ha. Oo, oo. Masaya naman kausap, di ba? Makakaasa kayo. Thank you, Admiral. Thank you po. Admiral Alexander Maraming Lopez, salamat. Yeah. National Maritime Council. Thank you very much, sir. Okay, maraming salamat for joining us today. Aming pamintuan ang bossing ng Philippine Star at Tito Ronald Llamas, ang bossing ng mga tunay na kaibigan. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.